Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,571 hanggang 3,575. Matapos ang halos 3 araw na paglalayag, nakita ng Aaron ang figure ng isang isla sa malawak na dagat. Mula sa malayo, ang isla ay parang isang aktibong bulkan na maaaring sumabog anumang oras. Pagse-set up ng punong tanggapan sa isang mapanganib na lugar, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng nangungunang pamamahala ng organisasyon ng Black Sheep. Sa oras na ito, dumating ang matanda sa Aaron. Mula nang makilala siya sa board, hindi na siya nagpakita sa nakalipas na 3 araw. Alam ni Han Sanchen na maaaring nakikipag-usap siya sa senior management ng headquarters kung paano siya papatayin, ngunit hindi nag-iingat si Han Sanchen, dahil mayroon siyang ganap na lakas upang harapin ang lahat ng sitwasyon, kaya hindi niya kailangang mag-alala, kanilang mga intriga. May aktibong bulkan ba sa isla? Curious na tanong ni Aaron sa matanda. Oo, ang aktibong bulkan na ito ay nasusunog sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi ito pumutok sa nakalipas na 100 taon. Sabi ng matanda, kung masira ito, maaari pa bang itayo ng Black Sheep ang headquarters nito dito? Han 3,000 liwanag ng ngiti, ito matandang tao ang lahat ng sabihin ang ilang mga bagay na walang kaparerikan, pagsabog ng bulkan, itim na tupa organisasyon ay hindi mahaba natapos. Ang bulkang ito ay hindi isang simpleng bulkan, ngunit nagtatago din ng isang malaking lihim. Nagpatuloy ang matanda, ang malaking sikreto, bahagyang sumimangot si Aaron. Ibig bang sabihin ay may kinalaman ang sikretong ito sa kapangyarihan ng pumatay ng gintong medalya? Sa bulkang ito galing ang lakas mo? Tanong ni Aaron. Tila hindi nagulat ang matanda sa sinabi ni Aaron, at ngumiti pa ito. Ang bawat pumatay ng gintong medalya ay kailangang makapasa sa pagsubok ng bulkan. Sabi ng matanda, ngayong nakapasa ka sa pagsubok, dapat mong malaman ang sikreto ng bulkan, tanong ni Aaron. Bumantong hininga ang matanda, saka umiling at sinabing, pumasok ako sa bunganga at hindi nagtagal ay nakoma ako. Ni hindi ko alam kung paano ako makakalabas. Pagkalabas ko, nagkaroon ako ng ganitong uri ng kapangyarihan, at karamihan sa mga pumatay ng gintong medalya ay may parehong karanasan sa akin. Nakapagtataka na hindi nila alam kung paano sila may kapangyarihan. Masyadong mapatla ang paliwanag na ito. Ngunit napagmasdan ni Han Sanchen ang reaksyon ng ekspresyon ng mukha ng matanda sa pamamagitan ni Yu Guang, at tila hindi siya nagsasalita. Karamihan sa mga sinabi mo, at isang maliit na bahagi nito, ang mga taong iyon, tandaan ang mga bagay sa loob nito. Kinuha ni Aaron ang butas sa mga salita ng matanda at nagpatuloy sa pagtatanong. Mayroong isang tao lamang sa maliit na grupong ito, ngunit pagkatapos niyang umalis sa bunganga, siya ay baliw, puno ng kalokohan, at hindi alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at wala siyang kapangyarihan na ibinigay ng bulkan. Sabi ng matanda, nakakabaliw na kalokohan, ito ay upang makita kung ano, kaya napukaw at nagdedeliryo. Ang bunganga ay lalong pumukaw sa labis na pagkamausisan ng Aaron. Kung ano ang nakatago dito, para magkaroon ng lakas itong mga gold medal killer. At ano ang nakikita ng mga baliw na iyon? Sa oras na ito, Aaron biglang lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa matandang lalaki, sinabi, itim na tupa organisasyon ipaalam sa akin sa isla, hindi upang patayin ako. Nakangiting sabi ng matanda, sino ba ang nagsabi sa iyo na papatayin ka talaga ng Black Sheep Organization?
Napagtanto ni Aaron na mali ang lahat ng kanyang mga pagpapalagay. Ang tunay na layunin ng organisasyon ng Black Ship na hayaan siyang mapunta sa isla ay malamang na may kaugnayan sa bulkan. Ang mga matataas na opisyal na iyon ay malamang nasabik na malaman ang sikreto ng bunganga sa loob ng maraming taon, ngunit ang kanilang mga tao ay walang kapangyarihan. Ang hitsura ng Aaron ay nagdudulot sa kanila ng pag-asa, kaya hahayaan ng mga matataas na opisyal na ito na lumitaw ang matanda at akayin siya sa isla. Gusto akong gamitin ng organisasyon ng Black Ship, ngunit hindi ba nila naisip na hindi ako ganoon kadaling gamitin, at tiyak na magdulot ako ng malaking banta sa organisasyon ng Black Ship pagkatapos kong mapunta sa isla. Sabi ni Aaron, sa tingin mo ba talagang nagmamalasakit kami sa Black Ship? Sabi ng matanda, nang sabihin niya ang aming dalawang salita, alam ni Aaron na ang kanyang pagkakakilanlan, natatakot ako, ay hindi kasing simple ng pumatay ng gintong medalya. Dapat ay isa pa rin siyang mataas na antas na miyembro ng Black Ship Organization. Tinatago talaga ng matandang ito ang kanyang pagkatao. Sige na, Aaron. Ang lugar na ito ay natuklasan ng tagapagtatag ng organisasyon ng mga itim na tupa, at siya rin ang unang taong nagkaroon ng lakas sa bunganga, ang bunganga. Kaya lang sa mundong ito, maraming bagay ang nangangailangan ng suporta sa pera, kaya ang organisasyon ng mga itim na tupa ay kailangang gumawa ng isang bagay upang mangolekta ng pera habang buhay. Ipinaliwanag ng matanda kay Aaron. Hindi inaasahan ni Han Sanchen na ang organisasyon ng mga itim na tupa ay halos naging benchmark ng internasyonal na mundo sa ilalim ng lupa, at napilitang tahakin ang kalsadang ito. Hindi ba't ayaw mong magtanim ng willow? Ang iyong impluwensya sa mundo sa ilalim ng lupa ay napakakaunti. Hindi ba nabago ng itim na tupa ang lasa nito? Pagkatapos ng lahat, maaari kang kumita ng masyadong maraming pera mula dito. Sabi ni Aaron. Lumingon ang matanda, tumingin kay Aaron na may ngiti sa kanyang mukha at nagtanong, may pakialam ka ba ngayon sa pera? Hindi ba't isang bungkus lang iyon? Natigilan si Han Sanchen. Sa isang kahulugan, siya at ang mga gold medal killer ng Black Ship ay talagang magkaparehong uri ng tao, kung sino lang ang mas malakas o mas mahina. Sa kaso ng Aaron, ang pera ay talagang walang malaking kahalagahan, at hindi ito ang kanyang hangarin, gaano karaming impormasyon ang mayroon katungkol sa mga creators. Tanong ni Aaron, hindi, ngunit ang sabi-sabi na ang bunganga na ito ay tila maaaring humantong sa ibang mundo. Sabi ng matanda, isa pang time and space tunnel. Ito ba ay tulad ng ipinagbabawal na lugar ng Apocalypse? Hindi ko inaasahan ang ganitong lugar sa mainit na tag-araw, kahit sa ibang bansa. At dahil sa pagkakaiba ng kapangyarihan, makakasigurado ang Aaron na kung umiiral ang channel na ito, hindi ito magkokonekta sa mundo ng Xuanyuan. Dahil dito, medyo hindi mapakali ang Aaron. Kung tutusin, alam niyang may iba pang espasyo sa mundo. Ang haka-haka ng organisasyong itim na tupa na ang bunganga ay humahantong sa ibang mundo ay malamang na umiral sa mga mata ni Aaron. Kung marami kang sasabihin sa akin, hindi ka ba natatakot na ako, isang tagalabas, ay ibunyag ang impormasyon? Tanong ni Aaron, alam niya at ng matanda na ilang araw lang, pero handa pa siyang sabihin sa sarili niya ang isang mahalagang bagay. Hayaan ang Aaron ay hindi masyadong nakakaintindi, dahil pagkatapos ng lahat ng mataas na antas ng desisyon ng itim organisasyon ng mga tupa, sana ay matulungan mo kaming matuklasan ang misteryo ng bunganga, at ikaw lamang ang makakagawa nito. Sabi ng matanda, nagkibit balikat si Aaron. Ito ay ganap na walang batayan. Bakit sa tingin ng mga ito ay magagawa niya ito, masyado mo akong tinitingala. Paano ko magagawa ang hindi mo kayang gawin? Sabi ni Aaron. Tila inaasahan ng matanda na sasabihin iyon ng Aaron. Pagkatapos ng isang ngiti, sinabi niya, maaari mong ilipat ang kapangyarihan sa katawan ng pumatay ng gintong medalya, na hindi namin naisip. Kaya naniniwala kami na ang iyong kakayahan ay lumampas sa aming saklaw ng pag-iisip. Paano mo nalaman yon? Nagtatakang tanong ni Han Sunny. Ang ating mga mata ay nasa buong mundo, at ang pagbabago ng katawan ng isang kutsilyo ay hindi makatakas sa ating mga mata. Sabi ng matanda, walang choice si Aaron kundi ngumiti. Mukhang minamaliit niya talaga ang kakayahan ng Black Ship Organization. Sa hindi inaasahan, matagal na nilang alam ang tungkol sa DAO, ngunit hindi ito napagtanto ng Aaron. Kung may banta sa organisasyon ng Black Ship, gagawin namin ang lahat para maalis ang banta, pero hanggang ngayon, ligtas at maayos ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan mo.
Mula sa puntong ito, dapat mong malaman na ginagawa ng Black Sheep Organization, hindi talaga gustong makipag-deal sa'yo, kundi para subukan ka lang. Nagpatuloy ang matanda, si Aaron, na orihinal na nag-isip na siya ang namamahala sa lahat, noon lamang nalaman na siya ay kontrolado ng organisasyon ng itim na tupa, naganap na binaligtad ang kanyang imahinasyon. Gayunpaman, ang mga ito ay maliliit na problema. Ang sariling kakayahan ng Aaron ay sapat na upang harapin ang lahat. Ngunit pagkatapos ay ang mga salita ng matanda, ngunit hayaan ang Aaron pumatay intensyon lumitaw. Bagaman wala kaming planong labanan ang pamilya mo, kung hindi mo gagawin ang sinasabi namin, hindi matitiyak ang kaligtasan nila. Libu-libong milya ang layo mo, at hindi ka na makakabalik para iligtas sila. Sabi ng matanda, 3,000 mukha tulad ng hamog na nagyelo, natagpuan niya ang itim na tupa organization punong Tanggapan Island. Naisip ang lahat ay sa ilalim ng kontrol, ngunit hindi inaasahan na siya ay nahulog sa isang malaking bitag. Ang organisasyon ng itim na tupa ang talagang namamahala sa lahat, at tinatanggap din nito ang kaligtasan ng pamilya ng Aaron bilang banta. Alam ni Han Sanchen na hindi biro ang sinabi ng matanda. Sa kakayahan ng organisasyon ng mga itim na tupa, maaari nilang ayusin ang mga mamamatay tao upang magtago sa paligid ng sinuman, maging si Ivory. Alam mo ba kung ano ang katapusan ng pananakot sa akin? Malamig na sabi ni Aaron. Napakalakas mo, kaya naman hindi ka namin gustong harapin ng direkta. Pero dapat mo ring intindihin na kahit gaano ka pa katatag, hindi ka makakalapit sa mga taong iyon sa isang iglap. Hindi mo masisiguro kaligtasan ng lahat sa paligid mo. Nakangiting sabi ng matanda, gustong patayin ni Han Sanchen ang matanda, ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa. Kung hindi, dapat masaktan ang kanyang pamilya. Bagamat hindi niya masyadong binibigyang importansya ang relasyon sa dugo, ngayon ay bumalik na si Han Tianyang kay Yanjing, ang kanyang paboritong lolo. Hindi mapapanood ni Han Sanchen ang pagkamatay niya. At si Ivory, ipinanganak na muli, ang pinakamahalagang gawain ng Aaron ay protektahan ang kaligtasan ni Ivory. Paano niya hahayaang masaktan si Ivory dahil sa sarili niya? Umalis si Aaron sa deck at bumalik sa kanyang silid. Pagtingin sa isla, naging matalas ang mata ng matanda. Isang napakabanta para sa kanya ang pagbabante sa Aaron sa pagkakataong ito, dahil kung mainit ang personalidad ni Aaron, malamang namamatay siya sa mga kamay ni Aaron pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Ngunit hindi ito nangyari, na nagpaunawa sa matanda sa kalagayan ng mga taong iyon sa isipan ni Aaron. Sa iyong sitwasyon, hindi mo na dapat pinapahalagahan ang mga walang kabuluhang damdaming ito. Kung hindi, ang mga damdaming ito ay magiging isang malaking hadlang para sa iyo. Nakangiting sinabi ng matanda, may pakiramdam ng higit na kahusayan upang kontrolin ang Aaron sa kanyang sariling mga kamay, ngunit naunawaan din niya na hindi niya dapat itulak ng husto ang Aaron, kung hindi, ang punong tanggapan na isla ay hindi maiiwasang maging isang ilog ng dugo, na walang makakapigil. Ngunit sa kalahating araw, tuluyang nakarating ang barko sa daungan. Nang maramdaman ni Aaron na huminto ang bangka, lumabas siya ng silid. Sa oras na ito, matagal nang naghihintay ang daw sa pintuan. Pagtingin ko sa maputlang mukha ng lalaking ito, parang kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. It's not what I think. Black Sheep has no plan to deal with me. Sabi ni Aaron kay Daw. Yes, ang Daw ay tumingin sa Aaron na may pagkataranta. Ayon sa kanilang naunang hula, ang organisasyon ng mga itim na tupa ay dapat na nagtakda ng ilang mga bitag para sa Aaron upang maalis ang Aaron. Ngunit ngayon, bakit niya sinabi na ang organisasyon ng mga itim na tupa ay walang planong harapin siya? Aaron, anong ibig sabihin ito? Paanong hindi ka gustong patayin ng Black Sheep Organization? Sabi ni Daw. I'll explain it to you later. Bumaba ka muna sa bangka. Sabi ni Aaron. Panay ang Daw. Bagamat hindi niya alam kung bakit, tiyak na may punto ang Aaron sa pagsasabi niyan. Dalawang tao ang sabay na bumaba sa bangka. Ang malapit na pagmamasid sa isla ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagkahilo, dahil ang tanawin ay kaaya-aya, ngunit kahit na ang isang personal na anino ay hindi makikita. Kung ikukumpara sa nakaraang pamamasyal na isla, ito ay lubos na naiiba. At pagkababa ng barko, walang sumalubong, pati ang matanda ay nawala, at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!